Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nagsanib puwersa ang mga hukbo ng otoridad upang siguraduhin ang kaligtasan ng Batasan Complex ngayong ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, nakatoka sila sa kaligtasan at kapayapaan sa loob ng lokasyon. Payag naman ng Philippine National Police o PNP na sa 22,000 pulis ang kanilang ikinalat para sa SONA. Samantala ang National Capital Region Police Office o NCRPO naman ang siyang nakatutok sa pagpapatupad ng gun ban. Bukod pa rito, dumaan din sa proseso ng renovation ang nasabing lugar para maiwasan ang iba pang aksidente sa mga dadalo sa SONA. Kasalukuyan namang nasa estado ng lockdown ang Batasang Pambansa hanggang bukas ika-23 ng Hulyo para sa karagdagang seguridad ng pamahalaan. Bago naman magsimula ang SONA dakong alas 7 kaninang umaga ay nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo ng ralista mula sa Timog Katagalugan upang ipanawagan ang kanilang mga isinusulong para sa Administrasyong Marcos. Parte ng kilos protesta ang pagsilab ng larawan ng Pangulo kasama ni Vice Presidente Sara Duterte sa tapat ng Diliman Doctors Hospital sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kasabay nito ay inikutan ng mga protestante ang naturang larawan habang isinisigaw na sila ay lumalaban para sa bayan. Ngayong araw din ay inanunsyo ng lungsod ng Quezon ang pagsususpinde ng klase, maging ang aktibidad ng Brigada Eskwela. Panoorin ang buong detalye. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan, pati na rin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Quezon, base sa opisyal na anunsyo ng QC kahapon sa kanilang opisyal na Facebook page. Pag-aanunsyo ng QC, ito'y para bigyang daan ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapukaw ang atensyon ng publiko para makinig sa talumpati ng Pangulo. Dagdag pa nito, layon din ang suspensyon na maiwasan ang malubhang traffic dahil sa Batasang Pambansa Complex na katakdang isagawa ng Pangulo ang kanyang SONA. Paliwanag pa nito, maaaring maapektuhan ang mga residente at estudyante sa mga road closure kung saan apektado rin ang daloy ng trapiko para sa mga motorista. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ipinatupad din ng QC ang citywide liquor ban kaninang alas 12 ng madaling araw. Ito ay bilang bahagi ng SONA ni PBBM na gaganapin mamaya. Sa opisyal na anunsyo ng QC, ito ay magiging epektibo hanggang alas 6 ng gabi. Epektibo pa rin naman ngayon ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding scheme ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kabila ng pagdaraos ng SONA. Ito ay mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Bukod dito, ipatutupad din ng MMDA ngayong araw ang zipper lane at pagsasara sa mga piling lansangan. Nakatala naman sa inyong TV screen ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Focus.